my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will numbers the stars and He calls them by name. He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because He loves them so, I know He loves me. He watches the lambs in the fold where they sleep. He cares for the shepherd watching over His sheep. He knows His creations wherever they may be. Because He loves them so, I know He loves me. I know my Father loves me, and my heart I know my Father loves me, and my heart Ayan, God first morning po mga kapatid. Medyo late yung pasok ng aking Zoom po. Purihin ang Panginoon sa umaga na ito at muli tayong binigyan ng pagkakataon na patuloy na makakonect sa Kanya ngayong umaga na ito. Araw ng Miyerkules, happy midweek po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Sa lahat ng mga narito ngayon sa live.
Maganda ba ang tulog? Maganda ba ang gising? So, ang lahat ay pinagpala sa umaga nito. At patuloy tayo makakarinig ng mariremind at marirevive sa umaga nito. Ngayon kasama ulit natin si Pastor sa live at makakasama natin siya sa baka ating malimutan kaya papaalala uli sa atin yan at ng ating book na ginagamit po. At sa ngayon ay Pastor, ready na po kayo? Okay, ma'am. Sige po, bigyan natin si Pastor ang pagkakataon para kanyang ibukas yung PowerPoint po. Yan, habang nagpiprepare si Pastor, good morning po sa mga nariyan ngayon. Sister Mildred, Ate Revi, Sister Marlene, at si Sister Wilma, Sister Shirley, Sister Nimpa, Ate Mitch, magandang umaga po. Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Sweetie, Sister Helen, and sino pa, Sister Leonora, Capietes, Sister Belinda, at si Ma'am Rachel. Good morning, happy midweek po, Ma'am Rachel. Po? Pastor, any moment, pwede na po kayong pumasok. Kung nagka-problema yung ating PowerPoint. Okay, i-send ko po sa Messenger. Sandali lang po. Ayun na. Lang po. February 12. Ayan, Pastor. PowerPoint problem. Andyan sa Messenger po, pa-download po. Ayan, good morning po kay Ma'am Rachel, kay Sir Tony, magandang umaga po. At yung iba, papasok pa lamang sa ating live devotional. Sa lahat ng mga nandiyan sa background, kaway-kaway po, good morning sa inyo dyan. At patuloy tayo ay kumonekta sa Panginoon sa umaga pa lang. Masarap na nakakonect sa Panginoon sa umaga pa lang. Sister Des Flores, ayan, pumasok. Sister Des, good morning po. God first morning po and happy midweek din naman. Ayan, si Pastor ay nandito na. Okay, bigyan na po natin ang pagkakataon kay Pastor. Pastor, good morning po. Happy midweek. Yan, good morning po. Happy midweek po kay Mebs. Okay na po. Okay na po. Happy midweek sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po ay part 2 dito sa Bayan ng Aklat. Dito sa ating devotional, baka ating malimutan. So tayo po ay manalangin para po sa ating pag-start. Panginoong Diyos na siya nagmamahal sa amin, salamat Panginoon sa kapatawarang pinagkaloob sa amin at kami po inyong pinagkalooban at buhay. Amin pong dalangin o Diyos, ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po kami Lord at ang inyong biyaya ay managana sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po at matutok sa namin ang Bayan ng Aklat. Part po. Tulad niyo po Panginoon na maatatak ito sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa ating part 2 February 12, happy meeting nyo. 17:11, tinanggal nila ang salita ng buong labing na sinisiyas araw-araw ang mga kabataan. Kung tunay nga mga bagay na ito, kung nga yan, talagang sinisiyas silang Biblia. Nangaral yung mga lingkod ng Panginoong Diyos. Nakita nito mga Bereans talagang sinasaliksikan sa Panginoong Diyos. Hindi sila basta-basta naniniwala sa kung ano ang sinasabi ng ibang mga tao. Sabi po dito sa si Ellen White ay lubos na kasang-ayon ni Bates at ng kanyang asawa tungkol sa pagiging sentro ng Biblia. Sa kanyang unang aklat noong 1851, ang sinulat po niya ay inirekomenda ko sa iyo, mahal na mambabasa, ang salita ng Diyos bilang panuntulan ng iyong pananampalataya at pamumuhay. So isa sa mga unang aklat
ng propetisa na ito, ang sabi dito ay basahin ang Biblia, manampalataya at ipamuhay. Kaya napakahalaga, no? Kahit yun lang si N.G. White, kaya di mo tayo niyan, maliligtas pa rin tayo. Dahil siya naman lingkod ng Panginoong Diyos at ang ating tagapagligtas si Jesus Christ. So, yung mga sulat niya, ibinabalik tayo at itinuturo tayo sa ating tagapagligtas. Sa pagkaraan ng 58 taon, tagalan, siya sa harap ng sesyon ng General Conference noong 1909 na may hawak na Biblia na nagsasabing, mga kapatid, nire-recommenda ko sa inyo ang aklat na ito. So marami siyang isinulat, pero ang nire-recommenda niyang basahin natin ay ang Biblia. Ang kanyang huling mga sambika sa isang session ng General Conference ng Iglesia ay sumasalamin sa damdamin ng kanyang ministeryo sa loob ng mahigit na 6 na dekada. Binanggit ni James White noong 1847 ang kakaibang papel ng Biblia sa pagbuo ng doktrina ng Adventista. Ang sinasabi ng kasulatan ay ating tanging tuntunin ng pananampalataya at pamumuhay. Yan. Ano daw po ang tanging pamantayan ng pananampalataya at pamumuhay? Ang banal na kasulatan. Ang Biblia, kuwaan ng doktrina. Never sa history ng Adventist na yung pong kuwaan ng doktrina ay yung writings ni Mrs. White. Ang gawaan po ng writings ni Mrs. White ay confirm the doctrine of the Bible. And to confirm the doctrine na pag-aralan ng mga tao sa panahon na yun. And pang-confirm lang siya, pero hindi siya nagkuhaan ng doktrina. Unlike sa mga tao yun, no, yung mga nag-reform, yung doktrina nila, kinuha sa writings ni Mrs. White, which is mali. Dapat ang pagkuha ng doktrina sa Biblia. Ayon sa konteksto ng prophetikong ministeryo ng kanyang asawa, ang tunay na mga pangitain na ibinigay upang akayin tayo sa Diyos at sa kanyang nakasulat na salita. So yun pala yung purpose. Ngunit yung mga ibinigay pa sa bagong tuntunin ng pananampalataya at pagsakabuhayan na hiwalay sa Biblia ay hindi maaring nagmula sa Diyos at dapat tanggihan. Yan po ang sabi. Kung ito ay hiwalay sa Biblia, dapat tanggihan. Kung hiwalay ang sinasabi nito sa banal na kasulatan, dapat tanggihan. Katulad ng mga pato, dapat tanggihan. Kung hindi ito sa Biblia, kahit nga iba, yung mga magazine ni Mrs. White, kung ito ay wala sa Biblia, yung sinasabi, dapat tanggihan eh. Dapat tanggihan. Kung ito ay wala sa Biblia, yun lang babasahin. Nakasentro Bible ang dapat tatanggapin at kilalanin na kaalyado ng banal na kasulatan. Lipat ay muling piniyag ang bawat Kristiyano kung gayon ay tungkulin at tanggapin ang Biblia bilang isang perpektong tuntunin ng pananampalataya at katungkulan. Ano daw po yung tungkulin ng bawat Kristiyano? Tanggapin ang Biblia. O marami ang mga taong namatay na hindi nabasa ng Biblia. Marami ang mga taong namatay na hindi kilala ang ating Panginoong Diyos na tunay banal na kasulatan. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya, ando po yung tungkulin natin, basahin ang banal na kasulatan. Dapat siyang manalangin ng taigting na tulungan ng banal na Espiritu sa pagsasaliksik ng kasulatan para sa buong katotohanan at para sa kanyang buong tungkulin. Manalangin ng taimtim. Yan. Sa pagbabasa ng Bible, mahalaga ang panalangin una sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Sabi pa dito, wala siyang kang tumalikod sa kanila para matutunan ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng alitan sa mga kaloob. Sinasabi namin sa sandaling gawin niya, inilalagay niya ang kaloob sa isang maling lugar at kumukuha ng isang lubhang mapanganib na posisyon. Ang salita ay dapat nasa ano daw po yung maling posisyon mapanganib kung ating tinatalikod ang tungkulin na basahin ng Biblia.
Saan natin dapat iposisyon ng Biblia? Sa harapan natin. Ibig sabihin, una sa ating pong mga buhay, ang salita ng Panginoon Diyos. Ang mga iglesia ay dapat ilagay sa ibabaw nito bilang patuntunan at dapat lakaran at ang pundasyon ng karunungan kung saan tututunan ang tungkulin sa lahat ng mabuting gawa. Sa madaling salita, ang Seventh-day Adventist ay tinanggihan ang tradisyon. Yan, yung mga tradisyon, mga kapatid, ay tinanggihan. Ibig sabihin, yung tinutukoy na tradisyon dito, yung tradisyon ng Roman Catholic. Yun po yung tinanggihan ng Seventh-day Adventist. At ang otoridad ng church ay nakapaloob lamang sa kauban ng banal na espiritu, binubog ang doktrina sa salita ng Panginoong Diyos. Sa ganitong isipan, mahal una saan tayo bilang mga Adventista sa pang-individual at pangkalahatan. Ngayon sa paksa ng otoridad, sa napakaraming mga kaso, lumilitaw na mahina tayo sa Biblia. Ngayon ang posibleng pinakamagandang araw para mabago ang problema iyon. Sa ngayon, habang nananalangin ka, gusto kong itagam mo ang seryoso kaaral ng Biblia araw-araw. Ano daw po yung kahinaan natin? Mahina tayo sa Biblia. Kaya ang panawagan sa atin, talaga ang sarili, manalangin at palaging magbasa ng araw-araw. Bakit hindi ka magsimula sa mga ebanghelyo, sa mga liham ni Pablo o sa pawit? So ano po ang unang simulang binabasa? Ebanghelyo, yung four gospel, yung liham at mga awit. Gayon naman, ang mahalagang bagay ay hindi kung saan ka magsisimula ng iyong pag-aaral. Yun naman pala. No? Pero nire-recommend yung four gospel, unang-una, yung tungkol kay Jesus. Hindi mahalaga kung saan ka magsimula, kundi sa diwa ng mga Adventist pioneers ay italaga mo ang iyong sarili sa kahit kalahating oras ng pag-aaral ng Biblia araw-araw. Yun ang pinakamahalaga. Magtalaga oras sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Alam ko makakasagabal ito sa oras ng panonood mo ng TV. Matindihan. Ngunit iyon ay mabuti. Yan. Ano dito mabuti? Yung makabal sa panonood ng TV. Hindi. Ang mabuti ay mag-Bible. Kahit nakasagabal ito sa kabisihan natin, panonood ng Netflix, sa YT, o sa television nga, may TV pa rin tayo. Nakakasagabal ito. Nakakasagabal sa hanap buhay. Pero ang pinakamabuti, masagabalan tayo, pero nasasalita naman tayo ng ating Panginoon Diyos. Sabi po dito, kinakailangan ding Bereans tayo. Tinangtila ang salita ng buong panabik, siyasat araw-araw ang kasulat kung tunay ang mga bagay na ito. So, magtulad tayo ng mga Bereans, hindi na basta-basta naniniwala sa sinabi lang ng tao, kundi kino-confirm nila ito sa banal na kasulatan. So ngayon po ay tayo ay patuloy na manalangin. Kasama sa panalangin ng bawat isa sa atin, ang may mga karamdaman, sila ati Ana Hermino, Ana Rosbel, kaya na din po ang iba natin mga kapatid na may sakit ngayon. Ay yung aking misis, sila ang family nila na sa Cavite ngayon. Ituloy sa ingatan ng ating Panginoong Diyos sa nilang pamumuhay dyan sa Cavite, pagbabakasyon, isama natin sila sa panalangin. So gayon din, patuloy natin isama ang Harvest 2025, maging matagumpay ito mga kapatid. So kung kayo may request pa, inyong itype din ang inyong prayer request at tayo ay sama-sama lagi mamaya. So, balik na natin kay Brother Melvin ang pagkakaroon. Brother Melvs. Amen, mga kapatid. Salamat po, Pastor. So, ayan, ang Bible ang ating foundation, po, hindi yung mga tradition. Diba? Salamat po, Pastor, sa magandang paliwanag. So, ayan, talagang yung ating Bible ang ating dapat na panaligan. Kasi yung mga religion tulad ng nabanggit ni Pastor na Catholic ay pinamumuhay pa rin yung tradition, na kung saan nakaramihan dun ay hindi naman na dapat, po, tulad ng pag ginagawa nila sa mahal na araw, yung mga nagpapapako sa krus, po.
Tayo dapat araw-araw nagpapapako sa krus, mga kapatid, ano? Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating puso at buhay sa Kanya. So, ating babasahin yung 3 points na aking nakuha dito. Number 1 ay ang Biblia bilang tanging batayan ng pananampalataya. Ano po? So, ang Biblia, ang tanging batayan dapat natin ng pananampalataya. No? Sabi dito ay simula pa yung mga pioneer na Adventist, dapat tinuturo sa atin na dapat ang ating sentro ng pananampalataya at pamumuhay ay ang Bible. Hindi dapat yung mapalitan ng tradition. Yan. O kaya yung authority ng church. Yan na po. Yung mga ibang religion. Ganyan, ano? Tayo sa Bible pa rin. Ano? Bible and Bible alone yung ating foundation ng ating faith. Ano po? At ang salita ng Diyos ang dapat na pangunahing gabay sa ating spiritual na paglalakbay. Nakita niyo po, kaya dapat sa tuwing tayo nakikinig sa devotional, araw-araw tayo natututo at isinasabuhay natin ito. Pag sinabing gabay sa spiritual na paglalakbay, dapat tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ni Hesukristo, mga kapatid. Ayan, ano? Point number 2, ang pangailangan ng araw-araw na pag-aaral ng Biblia. O, nag-aaral ba tayo ng Bible, mga kapatid? Sabi dito ay ipinapaalala sa atin yung kahalagahan ng masigasig na araw-araw ng pagsasaliksik ng kasulatan, tulad ng ginagawa ng mga taga-Berea, di ba? Hindi sapat ang dumalo lamang sa simbahan, yan, o makinig ng mga sermon. Dapat nating personal ay talaga ating sarili sa pag-aaral ng Biblia, lumago sa pananampalataya. Hindi pala sapat na makinig lang, ano? So, paano tayo mag-aaral ng Biblia araw-araw? Sabi dito ay kaya tayo may lesson Sabbath school lesson. Alam niyo yung Sabbath school lesson, isa yan sa napakagandang instrument na para tayo makapag-aral ng Bible. Diyan ay andyan na yung mga verse na dapat natin pag-aralan. Sa bawat isang lesson, isang week na lesson, mahalagang mapag-aralan natin ito. No? Basahin at unawain. At dahil ito yung tunay na magpapalago din naman sa ating karagdagan. Ano? Maganda rin ang matutunan natin. Kasi minsan, pag makikinig lang tayo ng summary sa church pag Sabado, hindi po sapat yun, mga kapatid. Kulang, summary lang yun. Hindi natin makukuha lahat ng mga puntos doon. So, isang paraan ng pagbabasa ng Bible na may maliwanag na pangunawa by context, yung ating Sabbath school lesson, mga kapatid. Number 3, pagtatalaga ng oras para sa Diyos. Nako, ito na, sinasabi ko na, nabanggit na yung panonood ng TV dito. Ano po? Inamon tayo ng lesson na to na mag-aral ng Biblia kahit may mga bagay na maaaring maging hadlang tulad ng panonood ng TV. Grabe, no? Hadlang pala yung panonood ng TV sa pagbabasa ng Bible, no? Kaya kami, TV namin, pinamigay ko na Hindi na kami nag-TV kasi hadlang naman talaga Salip na kami ay magle-lesson, nanonood lang ng TV. Ayun, ano, kaya napokus ang TV, wala namang ginagawa. Sayang pa ang kuryente. Pinamigay ko na, nilagay ko sa church. O, di napakinabangan namin doon, di ba? External monitor. O, tapos ano pa? Mahalaga ang disiplina isa spiritual na buhay at ang pagbibigay ng kahit kalahating oras araw-araw. Kita nyo, kalahating oras lang araw-araw ay sapat na, no? Para tayo magbigay ng oras para sa pagbabasa ng Bible. At ito ay isang hakbang tungo sa malalim na relasyon sa Diyos. Yun ang maghalaga doon, ano? Relasyon natin sa Diyos. Malalim na relasyon sa Diyos. Ano po? So, ayan. At patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa umaga na ito. Na patuloy tayong ginaguide na mag-aral ng Bible dahil ito ay ating foundation. Salamat po, Pastor. At ngayon, bago tayo mag-pray, again, connect tayo ulit sa CLPM at matuto ng mas marami pa, no? Patuloy na tayo ilalago. Maganda yung mga lesson doon, mga testimonies, ano po, ating pakinggan, ano po, mga kapatid. Buksan ko lang, ha? Sana ay madali nila tayo ma-accept, ano? Tingnan natin. Ayan. Pero pag ayaw dito, again sa Facebook na naman tayo papasok. Hindi ko alam kung bakit ayaw Dati namang okay dito, no? Dito ulit tayo makapasok doon sa ayaw talaga.
Hindi ko alam bakit hindi tayo ma-accept. Isa pa. Isa pa, no? Isa pang try. Hindi, ayan po ah. Ayun. Okay. Yung binigay ni Pastor gumana. Gasyon. Meron po akong nabasa na ang obligasyon ay isang napakahalagang bagay. Ano po? Subalit para po sa akin ay ang obligasyon ay ito'y debosyon natin o tungkulin. Higit pa po dito, ito ay isang pribilehyo. Dapat po nating pakatandaan na ito ay higit pa doon. Ito'y pribilehyo natin na makapagbibigay sa atin ng paglilingkod sa ating Panginoon. It is a joy na sinasabi. Kasiyahan dapat natin na ibigay ang para sa ating Diyos. Bibigyan natin siya ng ating pinakamataas na papuri sa pamamagitan po ng pagbabalik ng ating mga handog, ng ikapo. Yan po ang ating dapat na gawin. Ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat para sa kanyang dakilang pag-ibig. At ngayon, bago magsimula ang pagpapagal ng bago magpasimula ang pagpapagal ng isang linggo, ibabalik natin sa kanya ang kanyang sariling bahagi. At kasabay nito, ang isang handog upang ipakita ang ating pasasalamat. Kaya sa pamamagitan po nitong yung pagbibigay ng ating mga yung offering natin, ito po ay pasasalamat. Naalala ko po yung isang kapatid noon na malapit po sa akin. Ang sabi nga po niya kasi mga una-una pa po kaming mga nananampalataya, ang sabi niya abuloy. Siguro hindi po siya ganun hindi pa po namin masyadong nauunawaan ang kahalagahan. Ito po pala ay worship din naman. Ano po? So ang ating buhay, so ang pasasalamat ay lalalim habang ito'y ipinapahayag, at ang kagalakan na dulot nito ay nagbibigay ng buhay sa kaluluwa. Yan. Kaya nga po ang ating buhay na kung paano tayong nagtapat sa buong sanlinggo ay nagiging sermon. Sa unang araw pa lang ay talagang ibinibigay na po natin life sermon. Diyos ang may-ari at tayo naman ang kaniyang katiwala. Sa ikaluluwalhati ng kaniyang pangalan. It is for God's glory. So ang ating, sabi ko nga po kanina, ang ating debosyon ay higit pa doon sa yung ating duty. Ito nga po ay sinasabing pribilehyo. Dapat tayo ay masaya. Habang nakikilala natin ang ating Diyos ng malapitan, nalilimutan na natin ang ating sarili. Nawawala na po yung ating pagiging makasarili. Yung sinasabing I, me, myself. Ayan po ang nagiging unti-unting nawawala. Habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, nawawala na po yung mga makasarili na nating minsan tayo ay nagwi-withhold. Ano po? So yun pong sa Ephesians, ano po? Meron po akong bago po 'yon. Meron po akong 3 points lang na nais idiin.
ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Nais po ng Panginoon na tayo ay sa ating pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng tithes and offering. Gusto po ng Diyos na maayos. May magkaroon po tayo ng di po ba nung pumunta itong ang mga disciples ni Jesus, tiningnan yung libingan, nakita nila na sabi doon na nakatupi ang mga damit ng ating Panginoon. Sapat na yon, sabi nga sa tala, sapat na yon na malaking pagpapatunay na si Kristo ay nabuhay. Kaya po may kaayusan sa pagbibigay din po, pagbabalik ng mga ikapo at handog natin. Mayroon pong kaayusan at hindi po tayo maliligaw. Ikalawa, tayo ay magiging isang mabuting halimbawa. Dapat po na maging mabuting halimbawa tayo sa pagbibigay nito sa ating mga anak, sa ating pamilya. Dapat nakikita sa atin. Sa Matthew 5:13, 14, tayo ay we are the salt of the earth. Sabi, light of the world. Dito po tayo dapat nagliliwanag. Dito tayo nakikita. At ang ikatlo po, ang huli, draw near to God and He will draw near to you. Kaya by constant beholding, we become changed, ang sabi. Kaya kung tayo magpapakalapit-lapit sa Panginoon, ay mawawala nga po yung ating mga makasariling mga kaisipan. Ibibigay natin. At darating ang panahon, susunugin din ng Diyos ang sanlibutan. Pag siya ay dumating, pag winakasan na po itong mundong ito. At lahat ng ito dapat una pa lang, wala dito ang puso natin. Ang puso natin mag-impok tayo sa langit. At doon po ang ating pupunta. Kaya nga po dito sa nais ko pong yung pong Ephesians sa ulihan, yung Ephesians 4:13. Sa Ephesians 4:13, ang sabi po ay through time in His presence, you will grow to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya po, as we draw near to God, na babago ang ating makasanlibutang pag-iisip o puso. Kaya yun po, marami pong salamat. At sa huli, may we put our desires last and God first. Amen. Happy God first morning po. Amen. Salamat, friend. God bless you. Amen. Maraming salamat po kapatid na Ismin sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Ano response mga kapatid? Diyos ay napakabuti sa atin. Ano po? Ayan. So, thank you very much ulit. At ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong commitment of prayer na kung saan ay atin pong idadalangin ang lahat ng mga inilista natin mga pangalan sa commitment card na kung saan ito ay opo. May oras pa naman, baka gusto mag-response to mga kapatid. Ay, okay, sige po. Sige. Ay, ngayon. Inspired pa sila. Amen. Baka mayroon pong gustong mag-comment. Ayan. Pwedeng dagdag, konti. Salamat po. Amen po. Okay. Wala na. Okay lang. Sige, Pastor. Tuloy na tayo. Okay. So, sige po. Tayo po dadako sa ating commitment prayer. At ang ating tuon ay yung ating pong Harvest 2025 na mga pangalan. Okay, susundan po yan ni Pastor Jerry, and then dadako tayo sa ating United Prayer. So tayo po ay dadako na sa ating pong silent prayer.
Mm. Okay mga kapatid. Ayan medyo nahuli tayo ng konti sa umpisa doon, pero okay lang. Mag-reflect tayo ng kaunti bago tayo manalangin. Maganda yung kanyang ibinigay na 3 points. Gusto ko yung 3 points na ibinigay niya na yun. At una ay ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. Kung gusto maging maayos yung buhay mo, sabi niya, lumapit ka sa Diyos. Kapag naramdaman natin na parang hindi maayos yung buhay natin, may kulang, yun ay si Jesus. Yun ay si Jesus. Kaya para manatiling maayos ang ating buhay, si Jesus, lumapit lamang tayo. Ignore na lang natin yung mga pampagulo sa buhay natin at kay Jesus tayo magtiwala. Sabi nga ay, if your problem is big, Jesus is bigger than your problem. Leave it to God and do not worry. So, pangalawa, tayo ay magiging isang mabuting halimbawa kapag pala tayo lumapit sa Diyos. Pag tayo sinunod natin yung kanyang kalooban, tayo magiging magandang halimbawa. At walang natatalo kapag ang Diyos ang ating sinandalan. Wala tayong talo dyan mga kapatid. Palagi tayong panalo. Magiging mabuti ka pang halimbawa. Kapag ikaw ay naging tapat na magbalik na ikapo, pag sinabing tapat mga kapatid, yung siguradong tapat, ulitin ko ulit, yung tapat talaga. Wag yung nagbibigay ka lang ng tithes, hindi naman pala ito yung iyong tent. Hindi naman pala sakto na tent, Yung kinupit mo pa yung iba, alam ng Panginoon ng puso natin mga kapatid, Maging kasingit-singitan ng ating mga sikreto ay alam ng Diyos. So, kung magbibigay tayo ng ikapo, tas di naman talaga ikapo, forget mga kapatid, nagkakasala lamang tayo ng double na kasalanan. Kung magbigay kayo ng tithe, siguraduhin niyo po na ito ay saktong 10%, At yung inyong mga pangakong offering, walang nagbigay daw ng offering na barya ng panahon pa ng araw, ng Bible times. Laging malulusog ng mga tupa, mga hayop ang ipinibigay nila sa proportional ng tithe. So, kung magbibigay tayo ng tithe, dapat isabay na natin yung pasasalamat sa mga blessing na ating natanggap. Kaya nga sabi ating pinupush yung COP. Pero mga kapatid, hindi natin nabibili ang kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa 10 plus 10 na yun. Dapat ang ating puso, ang ating isuko. Pag napipilitan lamang tayo mga kapatid, ay hindi yan tama. Tayo ay magkakasala lamang. At tayo ay mawawala. Sabi nga ng Panginoon, sabi nga sa Bible, siner ni Pastor Jerry, ang pag nangako ka sa Diyos, hindi mo tinupad, kalapastanganan, tingin niya dito, lapastangan sa Panginoon. Napakasakit, pag nailapastangan mo yung Panginoon, ay siya ang creator, siya ang ating provider, siya ang ating sa lahat na, tapos nalapastangan natin siya, saan kaya tayo pupulutin mga kapatid. So wag mga kapatid, So yan, paano ba tayo makakapagbigay ng tamang tithes? Araw-araw pagka kumita kayo o kaya meron kayong business, kumita ng ganito, tabi nyo na agad yung 10%, huwag nyo na munang gastusin yung iba. Tapos tapatan nyo agad ng 10% na offering, huwag nyo gagalawin yun ano pa man ang mangyari mga kapatid. Yan yung lesson kahapon. Huwag nyo gagalawin yun na itabi nyo na sa Panginoon kahit ano pa man ang mangyari mga kapatid. Huwag nyo sisipin na babayaran ko naman. Masama yun mga kapatid. Natutunan natin yan kahapon. Araw-araw ganun ang gawin nyo. Para pagdating ng Saturday, naka-ready na. Masarap gumastos kapag nakatabi na yung tithes and offering mga kapatid. Totoo yan. Yan ang practice ko. Araw-araw yan. Nakatabi na agad. Para hindi ko na mapakialaman. Dahil natututo ako. Yan ang sinatawag na pag nagde-devotional, dapat natututo. Pag natututo, dapat ina-apply sa buhay. At kapag ina-apply mo sa buhay mo, yan na nakakahawa. Diba? Point number 2, ang mabuting gawa ay nakakahawa. Isang magandang halimbawa. So, ayan, doon naman sa mga empleyado na sumusweldo buwanan, kinsenas katapusan. So, yan, yung inyong sweldo, pagdating na sweldo, kunin nyo na agad yung 10%. Huwag nyo muna babawas yung kuryente, babawas yung internet, babawas yung tubig, tsaka palang kukuha ng tithes. Mali yun mga kapatid. Mali yun. Pagbibigay daw ng tithes sa isang pag-worship, sabi kanina ni Brother Esmin, pag-worship sa Panginoon ang pagbibigay ng tithes and offering. Bakit?
Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. Kapag ka daw tayo hindi nagbibigay ng tithes and offering, wala tayong tiwala sa Panginoon, mga kapatid. Ilubay na natin yung ginagawa natin. Naglulukuhan lang tayo, sabi nga, bakit ka naniniwala na may Diyos tapos hindi ka nagtitiwala na sa Kanyang kakayahan? Di ba? Isang ano tawag doon, yung opposite na paniniwala mo yun. May Diyos, naniniwala ako. Pero wala ka naman tiwala sa Kanya. Sabi nga sa isang nabasa ko kahapon, believing God or believing Jesus is different from following Jesus. Follow Jesus ang gawin natin, huwag yung believing lang. Pag sa believing, ngaw lang natin yun. Naniniwala ako. Pinusunod mo pa siya. Hindi. Useless, di po ba? So, ayan, sa pamamagitan ng pagpabalik ng tapat. Ulitin ko, malaking T, A-P-A-T, tapat na tithes at promise offering, isang pag-worship sa Panginoon, isang matatag na pananampalataya na kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Isang matatag na pananampalataya na siya ang nagbigay ng lahat ng mayroon sa atin, mga kapatid. Sabi nga ni Sir Garde, ano ba yung pag-aari natin sa mundo? Wala, mga kapatid. Yung lupang tinatapakan mo, hindi yan sa iyo. Yung bahay na tinitirhan mo, na nabili mo, pinatayo mo, hindi yan sa iyo. Yung kita, trabaho mo, yung karunungan mo, hindi lahat sa iyo yan. Sa Panginoon lahat yan. Yung buhay mo, mga kapatid, sa iyo lahat yan. At kapag gustong kunin ng Panginoon lahat ng mga bagay na Kanya, kaya niya kunin yan anytime. At wala kayong madadala kahit ano. Bukod sa isa, meron tayong pag-aari. Isa lamang yung ating pag-aari na atin talaga. Doon ako na-amaze, Meron tayong isang pag-aari na hindi kayang kunin ng Diyos. Grabe, atin talaga yon, sabi niya. Tagal kong iniisip, ano kaya yon? Gusto kong malaman. Tapos, sumagot na isang kapatid na babae, siguro tigaton sa kanila, alam niya talaga yung sagot. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Lahat ng meron tayo ay hindi sa atin. Kahit ano pa man yan, kayang mawala. Kunin ng Diyos, isang iglap lang. Pero mayroong isa na meron tayo na hindi niya kayang kunin. Yun yung ating, hulaan nyo. Yun yung ating pagpili, mga kapatid. Freedom of choice, yun ang atin. Na kailanman ay hindi niyan makukuha ng Diyos sa atin. Hindi niya kayang ituro sa atin yung, hindi niya kayang, ito piliin mo, pipilitin tayo, pipiliin natin, So nawa, gamitin natin yung ating pagpili ng tama. Piliin natin sino yung ating sasambahin. Si Jesus ba? O si Satan, mga kapatid? Dalawa lang. At alam nyo kung sino winning side, mga kapatid. Siya ang winning side ay walang iba kundi si Jesus. Nawa sa ating pagpili sa pamamagitan ng tithes and offering, piliin natin si Jesus. Piliin natin maging tapat, mga kapatid. Hindi yan mahirap. Subukan nyo, simulan nyo. Dahil kung magbibigay kayo, hindi naman saktong tithes. Hindi po yan tithes. Yan ay pagnanakaw, panloloko sa sarili at sa Panginoon, kalapastanganan. So, pangatlo, draw near to God and He will draw near to you. Paano tayo magdo-draw near to God? Prayer, Bible reading, pagiging tapat sa ikapu at mga handog. Mapapalapit ka sa Panginoon. At kapag napalapit ka sa Panginoon, 100%, mga kapatid, siya din ay lalapit lalapit sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Ramdam ko yan, mga kapatid. Kaya yan ay sinasabi ko sa inyo. Salamat sa lesson na ito at salamat din po sa pakikinig ng ating mga kapatid. Nawa natuto kayo. At kapag nakinig, natuto, i-apply sa buhay. Mag-tithes kayo ng tama, mga kapatid. Tayo pala, ayokong i-exempt ako kahit na ako yung nagtitithes ng tama at nag-o-offering ng proportion. Ayokong mawala sa aking ginagawang tama. Ano pa man dumating na pagsubok sa buhay, pinapangatawanan ko na hindi ko yan babaguhin dahil may tiwala ako sa Diyos. Correction po, Brother Esmin po, hindi Edmund. Esmin nga po, si Esmin, di ba? Brother Esmin, yun nandun sa Cabiao. Edmund ba sinabi ko? Sorry kung Edmund ang nasabi ko. Esmin, in my mind, Esmin po ang alam ko. Esmin, Suba. Di ba? Kasi bumibili tayo dyan ng veggie meats, veggie products, kaya hindi kayo makalimutan. Diyan kumukuha ng products ang sinusupply sa atin. Anyway, lahat ng ating mga salapi, kayamanan at mga pag-aari ay susunugin. Totoo po, Sister Leonora Cabietes.
sa pagdating ng ating Panginoon, gaya ng kayamanan ng asawa ni Lot na wala siya nakuha, no? Hindi niya maiwasan lingunin ang hinayang kasi yun, ano po? Grabe, no? Draw near to God through our COP. He will draw near to God, and He will draw near to us. Ayan, ano po? Yan nga, no? Draw near to God and He will draw near to us. Ayan, sa pamagitan ng pag-COP, mga kapatid, mapapalapit ka sa Panginoon. Pero yung mo ito yung kikita ka, isipin mo agad siya. Ba't di ka mapapalapit sa Diyos yan? Sige nga. wala ka ng lusot, lalapit ka talaga sa Kanya. Iniisip mo siya, para sa Panginoon, salamat Lord, may blessing ako. Ito sa'yo 10% na tayo, 10% na offering. Tingnan mo, hindi ka pagpalain sa iyong buhay, mga kapatid, ano? Kasi tapat ka eh. Hindi ka nagnakaw sa Diyos. At makakatulong yung binigay mong offering at tithe sa gawain worldwide, ano po. Di ba? Grabe, no? Hindi po nangyayari mabayaran pag ginastos ang salapi ng Panginoon, lalo na po mababaw sa utang. Alam na alam ni Sister Leonora, no? Totoo yan, mga kapatid. Lalo ka pang mababaon sa utang dahil ginastos mo yun, di para sa iyo. Di ba? Gumamit ka ng salapi ng Panginoon. Totoo yan, ano ba? Ako'y naluluha, Sister Leonora, sa inyo sineshare, ano? Totoo kasi yan, ano? Baka may kakilala kayong nangangailangan ng payuhan po ninyo, mga kamag-anak, mga hindi Adventist, payuhan nyo po. Baka kaya ka naghihirap dahil kulang ka sa pagtitiwala sa Diyos. Subukan mo magtiwala sa Diyos. Share nyo ng mga Bible study. Tingnan natin pag di siya natuto, ano po. So ayan, maraming salamat po, Brother Meb, sa iyong pagpupuyat salamat po, appreciate ko po yan yung pasalamat, ano. Hindi ako nagpupuyat, ano po, correction din, hindi po ako nagpupuyat, talagang ganun ang gising ko po. Ako po ay maaga natutulog, kaya maaga din ako nagigising. Hindi po nagpupuyat, nagigising na alas 3, alas 2, ay naku, normal, nagising ko po yan, tilog na ako ng alas 7, mga kapatid, ano. Jackpot na pag ako nagising na alas 4, may madalang mangyari yan. Madalang, alas 3 kadalasan gising na. So anyway, nagtatrabaho na ako noon. Ano tinatrabaho ko? Hindi personal life ang tinatrabaho ko, mga kapatid. Devotional pa rin, ano. Meron akong audio devotional doon sa YouTube. Yan, gumagawa ako noon. Para sa kapatiran, ano. Walang bayad dyan, mga kapatid. Baka akala nyo may bayad. Ang ministry ko ay walang bayad, mga kapatid, ano. Tayo manalangin, mga kapatid. Pagpray natin ang bawat isa, tayo maging tapat sa Panginoon. Siguradong tapat, yung tapat na tapat talaga, no? Hindi yung kunyaring tapat lang, ano. Gusto ko, kung ano yung gusto ko, gusto ng Panginoon, dapat yun din ang gusto natin. Gusto niya maging tapat tayo. Kaya dapat gustuhin din natin na tayo maging tapat, mga kapatid. So, 10 to 20 seconds ay silent prayer. Ibulong nyo na yun yung mga panalangin sa Panginoon. Mga pangalan na gusto nyo ilapit sa Kanya. At tayo sabay-sabay naman nanalangin. Papadala natin yan kay Jesus para sa ating Diyos Ama. Let us pray po, mga kapatid. Okay, let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, kami po ay nagpapasalamat muli na kami ay muling ginising, nagkaroon ng pagkakataon na muling maikorek ang aming mga pagkakamali. Karoon kami ng pagkakataon na maipaalala sa amin na ang Bible pa rin ang foundation ng aming pananampalataya, na ang Bible ang aming gabay sa isang maayos na pamumuhay, na ang Bible ang siya naming sandigan sa lahat ng aming mga problema. O dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na ipinaalala niyo sa amin na sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng tapat na ikapu at mga handog, kami mapapalapit sa inyo. Kami makakatulong sa gawain globally. Kami ay patuloy na
tataas ang aming pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. O dakilang Diyos, salamat at kami magiging halimbawa ng isang mabuting gawa. Salamat at may pagkakataon na kami magbago. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, sapagkat hindi namin kaya ang aming mga sarili. Mahirap kalabanin ang aming mga sarili, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na magtagumpay. Tulungan niyo po kami sa bawat araw na huwag kami matukso na aming gastusin ang para po sa inyo. Salamat. At kami ay may pagkakataon na baguhin ang aming karakter. Hindi pa huli ang lahat, habang kami humihinga na bubuhay sa bawat umaga, ay mayroon kaming pag-asa. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Mayroon kaming mga ibinulong na panalangin, mga pangalan, mga problema, mga pagsubok, mga pasasalamat. Sama-sama namin ito itinataas po sa inyo. Inyo po itong tingin ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Dalangin din po namin na may mga karamdaman, ang mga nagpapagaling, nagpapalakas. Patuloy na samahan po kami sa aming maghapon. Si Sister Ana Rospel Hermino sa kanyang pagpapagaling. Si Brother Ramon Hernandez sa kanyang good health. At salamat at nanumbalik ang kanyang paningin. Ngayon din si Nanay Juning Alpinto, si Ma'am Carmen kasama si Doc Partida, o dakilang Diyos ang kanilang kalusugan. Ngayon din si Melva Yenson, patuloy na hipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Ngayon din si Tatay Divino Alabanza. Ngayon din sila Ma'am Karina at ang kanyang family dyan sa Cavite. Samahan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kasama din po namin patuloy ang mga kapatiran na malayo sa aming pamilya, tatrabaho sa malayo. Sina Sister Estrella Joy Erilla, sina Gerald, si Brother Buboy, Tintin, at ang iba pa. Ingatan po sila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Naway patuloy na pa rin na maging connected po sila sa inyo kahit malayo sila sa amin. Dalangin din po namin patuloy Sister Ana Rospel Hermino sa kanyang kagalingan. Si Nanay Sarmiento, si Nanay Belen Kilantang, at ang iba pang may mga karamdaman na hindi namin nabanggit. Gayon din ang sambayan ni Sister Mildred, ang sambayan ni Ate Revi kasama na ang mga kapatiran ng San Leonardo. Gayon din ang mga bagong binyagan, ang kanilang mga dinadalaw, ang kanilang mga ini-invite. Samahan po sila sa kanilang gawain, o dakilang Diyos, patuloy na maging matatag sa ano pa mang pagsubok na tumating sa kanilang buhay. Ang sambayan ni Sister Marilyn Garcia kasama ng buong Peñaranda Church, o dakilang Diyos. Samahan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayon din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Shelly Ruz Jacinto, ang sambayan ni Sister Nympha Rivera kasama na yung kanyang mga relatives sa Bukidnon, ang kanilang buong iglesia, ang kanilang mga kapatiran sa Tabacao Church, ang kanilang ministry, o dakilang Diyos, patuloy niyo pong pagpalain. Ang sambayan ni Ate Mitch kasama na ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby sa kanilang trabaho araw-araw. Ang sambayan ni Sister Sweetie kasama na si Sister Hana, yung kanilang buong sambayan ng kanilang mga anak, mag-anak. Ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambayan ni Sister Leonora Abietes. Gayon din ang kanyang kahilingan na safe travel para kay Noel Cordova na uuwi from Barento kay Siwan. Ingatan niyo po siya, o dakilang Diyos, safe siya makatravel, makauwi ng ligtas at makapiling nilang muli at makasama sa pagsamba. Gayon din si Sister Belinda Salvania, ang kanyang buong sambayan. Ang sambayan ni Ma'am Rachel Suarez kasama ni Sister Tony, o dakilang Diyos, ingatan po sila sa maghapon na ito. Gayon din ang sambayan ni Sister Des Flores, ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, ang sambayan ni Sister Flores Sanchez, o dakilang Diyos, samahan niyo po siya sa kanyang patuloy na paglago sa araw-araw. Ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang kalusugan, ay patuloy niya pong samahan at ibigay ang kanilang mga pangailangan. Ang sambayan ni Sister Emelinda Hudilia kasama na si Eliseo, sa mama nila, si John Mark, si Jovan, si Angela, si Popoy, at ang iba pa kanilang mga kasama. Gayon din ang kanilang pag-travel araw-araw.
Ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama naman guys, teachers, guys, pupils, guys, parents, patuloy niyo po kaming bigyan ng aming mga pangailangan at patuloy kaming mapalapit sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Ngayon din ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na si Brother Ramon. Ngayon din ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Carlas. Ngayon din ang sambayan ni Sister Gina Salazar, ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambayan ni Sister Mirna Gonzales. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin mula sa umaga na ito. Tulungan niyo po kami maging tapat, tulungan niyo po kami maging handa hanggang sa nalalapit ninyong pagbabalik. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan niyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumubaybay. Salamat sa mga natuto at matututo pa. Tandaan natin lahat, kapag lagi tayong uma-attend sa devotional at nananalangin, dapat tayo ay nagbabago mga kapatid, kahit unti-unti lamang. Kahit unti-unti lamang. At ayan, ako nakalimutan kong banggitin ang ating crusade, Sister Open. Anyway, kasama natin yan sa ating personal prayers. Ano po? Malawakang pangangaral din sa Peñaranda. Ano po? At ngayon din naman ay araw-araw tayong natututo, araw-araw tayong lumalago dapat. Dapat may pagbabago. Kasi pag walang pagbabago, useless yung araw-araw nating pagkakatuto, di ba? So, ipanalangin natin yan mga kapatid. Hindi magiging mahirap yan kung tayo nananalangin. Salamat sa mga nakinig, sa mga nag-share, salamat din. Bukas ulit mga kapatid, ganitong oras. Maaga tayo natapos ngayon 5:36, pero okay lang para makapag-exercise pa, jogging, walking, at patuloy na maging malusog po sa pamamagitan ng pag-exercise. Yan, hanggang bukas po muli mga kapatid. God first morning po and happy midweek po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have